Nakakain ka na ba ng alupihan? Ano mas trip mo? Alimasag o hipon? Huwag ka nang pumili. Pagsamahin na lang natin dito sa ating ginataang sitaw at kalabasa para mas malasa. Madali pa to sa easy. Tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo! Welcome to Pimp Your Food. Ayan, pahinga muna tayo sa karne. Magluluto tayo ng ginataang sitaw at kalabasa na merong mixed seafoods. Yan, gagamit tayo dyan ng alupihang dagat, alimasag at hipon. Sinimulan ko yan sa paggigisa ng ating luya at bawang. Ayan, kapag mabango na, ilagay natin ang ating sibuyas. Alright, tapos maglalagay ako dito ng bagoong alamang. Ang gamit kong bagoong alamang dito, yung luto na, yung alam kong masarap na para sa akin, para madali lang ang timpla, diba? Pero syempre, pwede naman kayong gumamit nung hilaw o nung sariwa. Ayan, tapos naglalagay ako ng konting kalabasa na hiniwa ko ng maliliit kasi gusto ko may durog na kalabasa sa aking sauce. Yan, yun lang ang dahilan yan. Alright, yan, pinalambot ko lang saglit and then tutuloy ko na aking pagluluto. Maglalagay ako dito ng crab paste. Yan, aligi ng alimasag. Kung walang crab paste, pwede nyo yan palitan ng shrimp cube. Yon, malasa din yon, panalo. Pwede nyo gawin. At ayan nga, nilagay ko na ang aking gata. Hinalo ko lang saglit. Tapos hintayin ko na kumulo. Ayan, season ko ng asin at paminta. Tapos pwede natin ilagay yung ating mga seafood. Inuna ko itong alimasag. Ayan, hinati ko sa gitna para lang pumasok yung lasa, no? Pero pwede nyo naman maghatiin kung hindi nyo trip. Ayan, susunod ko na ang ating alupihang dagat. Alright. Ayan, tapos pwede na natin na muna yan takpan. Lutuin ko lang saglit. Ayan, mga 3 minuto siguro. Ayan, haluin natin. Tapos pwede na natin ilagay yung ating hipon. Ayan, tapos di ba ang sarap? Ang dami. Ayan, tapos lagay na natin ating sitaw at kalabasa. Alright, haluin lang natin saglit. Mabilis lang to, napakadali ng recipe na to. Ayan, takpan lang natin yan. Tapos, hayaan natin yan na matuloy sa pagluluto. Siyempre, hanggang sa maluto yung mga gulay at yung ating mga seafood. Ayan, kapag haluto na, pwede nyo nang ilagay yung natitira nating gata para talagang malasang-malasa yung gata. Maglagay tayo ng sili, haluin natin, takpan ng mga 3 minuto na lang. Ayan, mabilis lang to maluto. Ayan, wag na nating i-overcook. Pagkatapos ng 3 minuto, and pwede na natin yang hanguin. And now look at that. O diba? Sabi ko naman sa inyo, napakadali lang at talagang ewan ko, sarap na sarap talaga ako sa lasa ng durog na kalabasa sa gata. Ayan, at syempre nandiyan na din yung katas ng ating mga seafoods. Yun nga, tulad ng sinabi ko, kung meron kayong crab paste, maglagay kayo, pero kung wala, pwede dyan yung shrimp cube. Ayan, mapapasarap talaga yan. As in, ako, paulit-ulit na lang, sabaw pa lang, sarsa pa lang, ulam na, ang lakas sa kanin nito. Kung trip nyo, pwede rin kayo ditong maglagay ng tahong. At syempre, hindi naman kailangan na na gantong seafood din ang gamitin nyo. Pwedeng alimasag lang kung alimasag lang, hipon lang kung hipon lang. Pero syempre, kung merong extra budget, hindi naman kailangan marami. Kung walang kayong tigko konti, ayan, halo-halo sila. Alimasag, tahong, hipon, or alupihan. Ayan, napakasarap niyan. Panalong-panalo at napakadali. Para sa marami pang recipes, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Goes Random. Mag-follow kayo sa aking Facebook page, Pimp Your Food. Follow nyo ako sa TikTok at Kev_Andrade. Maraming salamat sa palagi niyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace.